everyone! Again, welcome ulit dito sa aking channel. And today's vlog, may bagong loan app na naman tayo na i-share na kung saan dito ay pwedeng makahiram daw hanggang 300,000 pesos. Syempre, fast approval na naman daw yung loan app na ito at napakabilis yung pag-disburse nila ng loan proceeds once na naaprubahan nga ang ating loan application. Sinubukan ko na naman mga beshes na utangan yung loan app na ito para nga makita kung okay nga ba siya i-share sa inyo, i-recommend sa inyo or hindi. Pero ayan, bago natin ituloy mga beshes, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka nga sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin. At syempre, meron din po tayong pag-giveaways na sa bawat videos na ina-upload ko nga, nagpapag-giveaways po ako hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment ka kung ano yung napanood mo sa video na ito at ako nga po ay mamimili via YouTube comment picker. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga, Credit Cash, Ganpati Ganesh Lending Corp daw. Ito ang pag-uusapan natin na so may mga permission declaration. Ito nga yung sinasabi ko na hanggang 300,000 pesos nga daw yung pwedeng mautang, multiple loan option, zero paperworks. Okay? So, same with other loan app na naman na kailangan nating i-allow yung gusto nitong i-access nga sa ating cellphone para nga makapag-proceed tayo sa ating pag-apply. At syempre, hindi nawawala dito yung paglalagay ng valid mobile number. And meron nga po tayong matatanggap na one-time password na input nga lang datin dito. At nakakaloka mga beshes kasi yung pambungad na 300,000 pesos na pwede kong mautang ay naging 1,000 to 2,000 pesos. Yung mga i-access na naman daw yung loan app na ito, aking cellphone. So ayun na nga, syempre nag-agree na naman ako. At ito, allow Credit Cash to access your phone calls, to view SMS messages, di ba? So ayan, success na daw nga yung loan application natin. At dito mga beshies, yung 300,000 pesos na pambungad nga ng loan app na ito ay naging 2,000 pesos lang yung first na pinapautang nila. At nag-check ako ng iba't ibang reviews sa kanilang loan app and naloka ako kasi napakarami yung mga hindi natuwa. None of these loan apps are actually approving immediately. All lies on the odds. And next, don't download this app. The service fee is half of your loan amount. Again, don't use this app. Next, do not install. Ayan, next, this app is a scam. Instead of helping user will be in bigger debt because the interest and fees are same or more of what you have borrowed. At ito pa, it's my 7th times I applied this app but I always rejected even though I don't have any pending transaction here and I provided all the necessary documents needed but still I was rejected. Can you just delete this app on App Store? This is not helpful. So by the way, dinownload ko yung app na ito sa App Store, okay? So next, never ever try to loan from this loan app. You will only get half of the approved loan but will pay it back 200% in 7 days. Reps are also very rude. Collecting agents are so rude. So marami yung nagsasabi na yung agent nga ng loan app na ito ay talagang hindi rin maganda. Okay, so you will receive only half. Akalain mo yon yung umutang ka halos kalahati na lang yung matatanggap mo, din kailangan mong bayaran ng buo. Diba? Ito pa. Kakaklik pa lang ng loan na rejected agad. Ilang beses na bulok naman nito. Hirap manghiram sa inyo. Ayan, and walang kwentang app, years na wala pagbabago, puro reject. So sabi pa nung isa, sobrang laki ng kaltas, tas 7 days need na agad bayaran. Ito pa, pangit tong loan app na to, huwag na kayo sumubok. At pangit ang app na ito, diba? So puro pangit, puro hindi maganda yung reviews ng ibang sumubok sa loan app na ito. Kaya naman hindi ko siya nire-recommend sa inyo. And sabi pa nga, mostly nagko-comment dito ang mismong agent kaya puro good reviews. Worst ever, para lang akong pumupukpok ng ulo ko, diba? Marami talaga mga beshes yung hindi nga natuwa sa medyo matagal na, ilang oras na, hindi pa rin na-approve ng kanilang loan application. Kaya isang loan app mga beshes na hindi ko nire-recommend. And nakalain mo, okay daw yung loan application ko, ayan, 2,000 nga yung nakalagay. And then repayment, 7 days nga lang talaga yung ino-offer ng loan app na ito na loan terms. Repayment, 1,990. So dito mga beshies,
napakataas din po yung mga charges nila, yung mga fees. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga reviews ng iba't ibang nagtry nga na umutang sa loan app na ito, ay marami talaga yung hindi natuwa. At may mga nagsasabi pa nga na halos kalahati ng uutangin mo, yun lang yung matatanggap mo. At ang worst pa, yung tipong hindi mo nga natanggap ng buo yung approve amount, kailangan mong bayaran ng buo. Kagaya nito, uutang ka ng 2,000 pesos, yung tipong halos kalahati lang yung matatanggap mo na loan amount or yung loan proceeds na ipapadalangan nila sa'yo. Pero pagdating sa bayaran, kailangan mong bayaran ng buo yung 2,000 pesos kahit hindi mo naman natanggap, di ba? So, isang loan app na hindi ko siya nire-recommend sa inyo, hindi siya magandang utangan kasi instead nga na makatulong sa atin, ay mas lalo pa tayong ilulubog sa utang, okay? Alam mo yon, yung tipong 7 days lang yung payment terms na ino-offer. So, kung sakali na uutang ka ngayon, and then, di ba napakalaki pa yung kaltas nila, tapos kailangan mong magbayad, kailangan nating magbayad within 7 days. So, akalain mo yun, saan ka naman maghahanap ng pambayad mo within 7 days lang, di ba? Kaya ka nga umutang kasi kailangan mo ng pera, maaring medyo delay or medyo matagal yung dating ng pera mo, tapos pagbabayarin ka agad within 7 days. So, hindi siya magandang utangan kasi nga mas lalo tayong ilulubog sa utang dahil nga sa napakataas na fees yung mga charges nila. And may mga nagsasabi pa sa mga reviews na yung mga collector or yung mga agent, yung loan app na ito ay rude. Di ba? Kung napansin niyo yung mga nabasa natin, yung iba't ibang comment sa loan app na ito, may mga nga nagsasabi nga na napaka-rude yung mga agent. So by the way, kasi wala naman akong na-experience dito pagdating sa pagdating sa agent nila. Kasi ako naman kapag ako'y nangungutang sa iba't ibang mga loan app, talagang binabayaran ko siya on or before yung due date. Kaya wala po akong na-experience na hindi maganda sa collector ng loan app na ito. Kaya lang kasi kung doon sa iba't ibang mga reviews nga ng mga nag-try na umutang nga sa loan app na ito ay talagang hindi maganda yung naging karanasan nila, yung naging experience nila sa loan app na ito at lalong-lalo nga sa mga agent. Okay? So, syempre, ito din naman kasi ay isa siya sa mga loan shark, may matataas na fees at halos lahat din sa mga naging experience ko, especially before nung pandemic, nung nag-try din ako na umutang sa iba't ibang mga loan app, kapag yung inuutangan ko ay yung mga loan shark nga na may matataas na fees, talagang sahan natin or talagang tatadtarin ka ng iba't ibang text messages or calls. Pag due date mo na, tapos hindi ka pa nakakapagbayad. At yung iba pa nga, talagang bibigyan ka ng oras na kailangan mong magbayad hanggang 1 p.m., hanggang 3 p.m. para hindi nila sisingilin yung mga nilagay mo na personal references. Ganon. And hindi lang sa mga text messages, sa mga calls na tawag nila, medyo hindi rin talaga maganda yung mga mini-message nila. At yung ibang sumubok nga or nag-try na umutang sa loan app na ito ay talagang hindi maganda yung naging experience din nila sa collector. Kaya naman isang loan app mga beshies na hindi maaasahan, may mataas na fees and mga charges, napaka short term lang. Kaya naman hindi ko siya nire-recommend sa inyo. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yung decision mga beshies kung gusto nyong utangan or kung itutuloy nyo pa rin na umutang sa loan app na ito or hindi. Okay? So yun lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you sa aking next vlog. Bye!